Hoy! Tulala ka na naman dyan! Anong tulala? Hindi ako tulala. Sus! Alam mo, para may naalala ko dyan. Yung theory ni Kurt Lewin. Sino si Kurt Lewin? Sus! Di mo kilala yun? Siya yung father of social psychologists. He also founded the change model theory. Alam mo, panoorin na lang natin tong video. Tara! Hello future nurses and hello everyone. My name is Ayesha Syra Yumanungal, and in this evening I will going to introduce to you the change model theory by Kurt Lewin. But first, sino nga muna si Kurt Lewin? Kurt Lewin was a highly influential German-American psychologist and a pioneer in social, organizational, and applied psychology. He was born on September 9, 1890 in Mogilno, province of Posen, Prussia, but now in Poland. His father was named Leopold Lewin, was a shopkeeper and landowner, and his mother was named Risha Engel, was born on 1866. Lewin served in the German army during World War I before earning his PhD in psychology from the University of Berlin. Now, Lewin's most enduring contribution in his three-stage model, the unfreeze, change, and refreeze, was a structure framework designed to guide organizational transitions. So this theory, we can apply it mainly from business to nursing. So we can apply this theory in many aspects, pero focus lang tayo sa ating nursing, which is this theory related to nursing. So next, we have Lewin's educational background. Let my friend explain it to you. Next is educational background of Lewin's Kurt. I am Esmera Ajezi Mantial. So for today, we will going to be discuss a Kurt Lewin's theory, the three-stage change model theory. Si Lewin's Kurt is known as a father of social psychology. So bago siya naging psychologist bago siya naging psychologist ang first study niya ay medicine. So, si Kurt Lewin began his studies at the University of Freiburg in 1909. So, 1909 ha. So, first study niya is medicine. So, syempre, nung kwan pa niya daw which is interested siya sa medicine, which is how bodies work. Parang na-interested siya sa medicine. So, si Kurt Lewin he realized that he wanted to understand more life and life living things. So, he decided in 1910 na mag-study naman siya ng biology, which is he moved at University of Munich. So, nag-study siya doon ng biology. Kalaunan naman nun, which is nag-change na naman siya, which is nag-transfer si Lewin. So, naging interested na naman siya sa another courses. So, now, ngayon na, nag-transfer siya ng 1910. So, nag-transfer na siya ng 1910. So, nag-transfer siya sa University of Berlin, where is until 1914. So, dito na pumasok yung course niya na physiology and mathematics. So, parang one year na gap is nag-transfer na naman siya. So, yung gilas na nag-transfer is yung sa physiologist and mathematics. So, doon na siya tinawag na father of social psychologist. To add more of his credentials, at MIT, USA, he founded the Research Center for Group Dynamics in 1945 that focused on how social environments influence individuals and their collective actions. Let's proceed to Lewin's three-stage change model. It is described as a process of moving from stability or equilibrium. When you say equilibrium, it means balance. It means equal to a new state
with 3 critical stages: the unfreeze, change, refreeze. So these 3 stages are in chronological order. Unfreeze. In this stage, we recognize the problem. We identify it. Ang goal natin is to break down the resistance to change by creating awareness of the need for transformation. So, halimbawa nito, si nurse is titingnan niya si patient or aalamin niya kung ano yung sakit niya, kung ano yung nangyari kay patient para sa next stage gagawin na ni nurse kung ano yung pwedeng maging solusyon dun sa problem ni patient. Next is change. So, eto na. So, change na tayo. So, the change transition stage of Lowen's model focuses on implementing the new behavior, process, or system, turning plans into an action. So, ito na yung sinasabi ko. Halimbawa, situation, yung patient sa nurse, yung sa hospital, yung patient mo is yung baldado. Parang hindi siya parang need, yung aksidente siya tapos hindi siya makalakad. So, ang need lang niya, ang daily routine niya is hindi siya nag-exercise, which is yung kailangan mo 'di ba maglakad-lakad para ma-stretch ka. So, ang ginagawa niya is humiga lang, magpahinga lang. So, ngayon papasok natin yung theory ni Lewins. So, instead na yung routine niya is humiga lang siya, ganon. So, gi-change ni nurse na ganito. Halimbawa, si tatay na aksidente siya. So, ganito yung gagawin niya. Tatay, ngayon, i-change natin yung routine mo. Which is, tuwing umaga is mag-walking po tayo. So, yung first step na yun, which is, yung first step na yun is, ang tawag doon is unfreeze. So, parang gina-prefer pa lang niya yung si tatay na may ganito gawin natin kasi ito yung mag-work. So, ang changes doon is, which is, pagka umaga or pagka next day is ginagawa na nila yung routine na yon, which is maganda naman yung effect niya or nakakabuti kay tatay kasi mas madali yung mas madali yung pagaling ni tatay na makalakad siya. So, yun yung sa change na, which is ginagawa na yung routine na gi-change na humihiga lang siya, ganyan. So, gi-change siya na tuwing umaga, which is umiga lang siya dyan, maglakad siya para ma-reduce yung reduce para ma-change yung routine niya. So, para gumaling siya ng maaga. So, yun yung change doon. Yung change doon, yung routine niya, diba, na humihiga lang siya, ganyan, kasi magpahinga, parang gusto nilang humiga, instead na maglakad-lakad, kasi para madali siyang gumaling. So, yun yung changes doon. Lastly, we have refreeze. So, ito naman, it aims to solidify the new behavior, process, or system as the permanent norm. So, gaya ng sabi ni Esmara kanina na ang unfreeze ay hinahanap muna natin kung ano yung solusyon sa problem ni patient. And then, ang change ay yung paggawa mismo ng solusyon ni patient. So, dito sa refreeze naman is iso-solidify lang natin or parang i-confirm natin kung yung change natin ay gumagana. So, dun sa binigay niya na example, specific example, yung tatay na nabali yung paa. So, ang refreeze dito is i-check natin si tatay kung okay na ba yung paa niya, kung nakakalakad na ba siya. So, ang refreeze doon is yung tuloy-tuloy na paggaling na ni tatay. So, another example tayo. A hospital implements a new electronic health record or EHR system by first, ito yung unfreezing natin, to prepare the staff. Next, yung changing. Changing natin is to train them on the new system. And lastly, the refreezing is to finally integrating the EHR into their daily workflows and reinforcing to its uses. So,
So, yung kwan naman, yung reprise. So, yung reprise, this is the final stage where the new way becomes part of the normal routine. Syempre, doon sa stage kagaya na gani ng sinabi ko, which is, doon sa change is nag-a-adapt na sila. They are starting to adapt the new digital chart na routine nila. So, yun siya. Gina-adapt na nila. So, dito sa reprise naman, which is, they are where the new way becomes part of the normal routine. So, na-change na. They change is now accepted. And everyone continues to work with the new process comfortably. So, magiging komportable na sila. So, the goal is to make the new habit stable and lasting. So, dapat ito is parang tuloy-tuloy na routine nila. Tuloy-tuloy na changes na nila ito. So, kagaya ng sinabi ko yung example ko yung sa plans of digital forms ng hospital, which is digital charting becomes the standard way of recording patient information, and team celebrate the success of adapting to this improvement. So, eto na. Yung sa reprise is na-adapt na nila and na-change na nila yung routine. So, maganda na yung paggagamit ng digital chart, parang wala ng problem, which is, may benefits na kasi napapadali sila mag-record ng information, which is, yun yung, sa first is, yun yung, first dapat ma-identify kung ano ba yung benefits nito, makakatulong ba ito, ganyan-ganyan. So, yun yung benefit parang na-adapt na nila, and which is yung gi-change na nila na routine na yun is effective. So, naging success sila. Yun ang reprise. So, success yung routine na gi-change nila. And na-adapt na nila yung parang syempre doon sa change unti-unti nilang ina-adapt, 'di ba? So dito sa reprise na-adapt na nila. Na ano kaya tawag dito? Na subukan na nila, which is maganda na, comfortable na sila, and success na. Yun na yun. So, yung Kurt Lowen's change daw is important in the field of nursing because it helps nurses and healthcare teams to manage in a clear and organized way. So, yun na yun siya, yung point niya. Nakakatulong daw ang theory na ito sa nursing field. So, number 1 is yung sa main benefits of Lowen's theory, in that it enhances patient safety. By using model, nursing can follow step-by-step change to improve safety and practices. So, yun na siya. Step-by-step ha. Step-by-step. Bigla kang sumakses eh. Dito, step by the step pala. Improve ha, step by step. So, for example, kanina, hospital can standardize hand hygiene and medication procedure to reduce errors and infection. When nurses understand why it needed and how to do it, they are more careful and confident in their work, which keeps patient safer. So, yun siya. Yung nakakatuloy yung step-by-step na pag-change ng routine, which is they are improving, and yung benefits na yun, maganda yung benefits na yun, maganda yung benefits niya. And, kagaya ng sabi dito, when the nurses is understand to change and need it and how to do it, diba? Alam ng nurses kung paano siya gawin, kung paano siya i-change, and para magiging careful din sila, careful sila, and which is keeps patient safer. Next is develop leadership skills. So, another important of the theory is develop leadership skills. So, among nurses, leaders, and managers can use the 3 stages of Lowen's
model. So, unfreeze, change, and rephrase to guide their teams through new processes and technologies. This help everyone just change more easily. It also teaches nurses leaders how communicate better, solve problems, and motivate their teams during or of the transition. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung theory ni Kurt Lewin is nakaka-help talaga siya sa nursing fields. Kasi gagaya ganito is develop leadership skills gani. So, nadidevelop niya yung skills ng isang leader na para mag-guide yung teams niya through process and technologies, di ba? Para mag-guide sila. Which is, kagaya ng sample ko ganina, yung sa digital chart is, mas napapadali nila yung trabaho nila through digital chart and para nakakabuti sa kanila. Ganun yun. So, yun yung develop leadership. Parang nakakatulong sa kanila to change more easily. And it also teaches, gaya ng sabi ko kanina, teaches nurses, leaders how communicate. Diba? So, nakaka-help din yun para mag-communicate sa mga teams mo, diba? Siyempre, alangan naman ikaw na mag-change as hindi naman sila nagasunod sa'yo, paano naman yun, diba? Walang magaganap na change. Walang magaganap na Lewin's model. Diba? Hindi nila may improve yung routine na yon kung hindi sila makikinig sa leader, diba? So, yung theory na yon is nakaka-help siya para mag-communicate kayo. Halimbawa, kayo nito para mag-communicate kayo. Ganun. Diba? So, yun siya. So, yung video kanina from the start is to represent a state of being stuck, unmotivated, or needing a change in direction. Yung unfreeze doon is to recognizing the need to break free from a state of stagnation. O yung parang pagiging blanco niya to stare into nothing. Ang change na gagawin natin doon is to actively exploring new paths. So maybe we can, as a nursing students muna, or being a nurse, pagpalagay natin, we can advise her na take steps, mag-explore, mag-travel, mga ganyan. Freeze naman doon is to solidifying those change and integrating them into sustainable lifestyle. So, kung gumana yung change natin, pwede natin yung siyang ipagpatuloy hanggang sa maging successful or maging okay na si patient. That's all. Thank you.